We're bringing you the developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon. I'm Patrick Paez. I'm Ed Lingao, and some stories we're watching this Friday. A U.S. federal grand jury greenlights bribery charges against former COMELEC chairman Andres Bautista and 3 other people. Roger Alejandro, Piñate Martinez, Eli Moreno, and Jose Miguel Vasquez allegedly bribed Bautista with over $1 million between 2015 and 2018. That's supposedly to secure contracts for voting machines and election services in the 2016 Philippine elections. Martinez is a co-founder and president of Smartmatic, the contractor for the automated elections when Bautista headed the COMELEC. LRT operations will be suspended on August 17 and 18, August 24 and 25, and August 31 to September 1. That's from the Fernando Po Jr. Station to Baclaran Station. The suspension is to facilitate preparations for the Cavite Extension Phase 1, which is set to open by year-end. Malacanang grants travel tax exemption for travelers leaving from international airports and seaports in Mindanao and Palawan. This is for those going to Brunei, Indonesia, and Malaysia. The palace says the exemption aims to further sustain economic development in Mindanao and Palawan. And the Court of Appeals has voided the shutdown of Rappler. That's from the order of the Securities and Exchange Commission back in 2018. The order to shut down came from the SEC. The CA ordered the SEC to restore their certificate of incorporation in its records and system. It found that the SEC and BAT acted with, quote, grave use of discretion in revoking the firm's certificate. And joining us today, Ami Pamintuan, editor-in-chief of the Philippine Star, and in spirit, only in spirit, si Tito Ronald Llamas. Hindi tayo sinipot ngayong araw. Oo. Di ba, nandito naman ako. Yesterday, absent. Okay, sige. Pero Ami, always on hand, right? Yes. Happy Friday. Wala kang choice eh. May camera sa newsroom niya eh. Pero mga ganitong oras, Ami, anong oras ba nagsasara yung pahina nyo? 8:30 pa. 8:30. Maaga pa. Maaga pa. So, at pag ganitong alas 4, what usually happens? What's the shape of the hour in the newsroom? Mga summaries na. And karamihan sa mga binanggit nyo, kasama yun sa summaries namin ngayon. Oo. So, we're waiting. Some stories nandito na. Yung iba, yung mga detalye, iniintay pa namin. Kailan ako kompleto? Usually ba, Ami, kailan ako kompleto yung mga detalye na yan? Yung buo na yung storya, alam mo na yung angulo, may ano na kayo, may headline na kayo and all. Dapat by 5, pasok na lahat. Pasok na lahat. Pero ano mas ka nag-Storycon? 3. Ha? 3? Mga 3/4. Bago tong show natin, bago yung story show. conference na namin. Well, for the viewers, that's why we call this Storycon, the program Storycon, kasi it's based on yung gawain ng mga editors sa newsroom. Nagmula pa sa Diallo. Yan ang typical time yan for story conferences in newsrooms. Mga mid-afternoon, magtitipon-tipon yung mga editors o producers, kung sa case ng mga broadcast networks. Magtitipon-tipon yan, mag-uusap yan. O anong pinakamalaking story mo ngayon? Sabihin sa desk. Yung desk mag-brief yan kung ano yung mga malalaking storya. Yes. Tapos mga editors, mamimili yan na ano yung top and so on down the line. Ano yung nasa headlines for us in television? Ano yung nasa headlines for print? Ano yung nasa front page? Or front page. Same. Tapos ito, tapon yan. Ito, sige, gamitin yan. Ito, tapon yan. Yan. Kung anong sections. Kung kaninong sections pupunta. Photo, ano yung magandang picture niya dyan? Anong pang-banner photo natin? Yan. Ganon, yan. Ang gawain namin ni Manny Mogs. Video kayo. So many times dati, gawain namin ni Manny Mogs yan eh. Kaya ako tumaba dahil si Manny Mogs kasama ko sa Manila Times eh. Pag nasa story ko, kakain na kami yan. So, I mean, what else do you have? Kanina pinag-usapan yung ano eh. Maraming mga police checkpoints dun sa harap ng Kibuloy compound because of sinabi ni General Torres earlier na as far as they know, he's just there inside. As far as they know, that he's just there inside. But this is not an ordinary compound, Bok, no? Medyo malaki to. Yes. May bundok to. This spans mountains. Actually, bundok siya. Kaya may mga tunnels, I think. Di ba?
Merong mga, Tapos para may siguro helicopter pa siya. basement, lower basement, ganon-ganon. Multiple kasi may lugar bundok yun eh. Right. Tapos hindi ba merong report na at one point, lumipad daw yung yung bago tong freeze order lumipad daw yung helicopter, pinatigil. Sabi daw pinaandar daw, hindi daw nila maalaman kung bakit lumipad. In fact, I don't know if compound is the accurate word to use for this area. Di ba? Baka reserve. Parang reserve, Estate. reservation. Oh, yung estate, parang reservation, no? Ganun Kasi siya sabi kalaki. nga nila, it's like Kaya ang dami-daming police. It's like Switzerland with the nice greenery, the mountains, the trees, Yes. the flowers. Maganda daw Yes. sila, but Oo. Saka ngayon, hinihintay natin kung may comment yung mga, specifically si Northern Luzon Police Commander Romeo Caramata, no? Kasi ang sabi nga, buineltahan si Senator Bato de la Rosa nila, yung mga tinuturo niya na pinipilit daw, ini-encourage daw si General Karamat, General Mata, and Commissioner Edilberto Leonardo na mag-testify against sila Duterte, former President Duterte sa ICC. Ang hinihingi daw si General Karamat daw nag-offer, actually, yun ang sabi ng kabila na hindi siya kinukumbinse, kundi siya ang lumapit at nag-offer na mag-testify para daw siya maging PNP chief. Aba? Oo, yun ang istorya daw. No? Yung kabila naman yan ang sinasabi. Hindi naman daw sila lumapit. So we're waiting for a reaction so far ngayon. Siya yung nag-alok, wala gano'n? pang, ganon. In exchange for PNP chief. PNP chief, Position. maging PNP chief. Yan ang sinasabi. So, naghihintay pa din tayo ng clarification dyan within the day. At saka syempre, tuloy-tuloy pa rin yung usapin sa West Philippine Sea. Nakita na naman daw yung Chinese monster ship doon, malapit sa Escoda. Escoda Shoal. Yan, ng mga binabantayan nating story this afternoon. Okay. Ami, do you have anything new regarding the bribery case that has been filed against former Yes. COMELEC chairman Andy Bautista? I understand that it's bribery involving related to the 2016 national elections here in the Philippines, Pero Yes. any additional details that you have there from your end? Ang hinihintay namin, confirmation, if he is already in custody. Yun ang hinihintay natin kasi may mga balibalita na he's already in custody, although hindi malinaw kung nag-surrender siya or he was arrested and where exactly might he have been taken into custody. Ay, sorry. I mean, who are you talking about? Si Bautista? Bautista. In custody? Andy Bautista. Talaga? Di yung balita? We're waiting for confirmation kung totoo nga yung mga kumakalat na meron ng mga ganong stories ngayon. But is there a warrant against him? I know there's an indictment, but is there really a warrant? There's an indictment, pero yun na nga hindi malinaw kung he volunteered to turn himself in or kinuha siya. Kasi that'll be I-verify interesting. pa natin yung mga ganyang stories kaya naghihintay tayo ng official confirmation. Refresh our memory, Ed, Ami, why Yes. Chairman Bautista is in the U.S. Di ba? I think he's avoiding something No, here. I think he's in Canada. No, he's in Canada. Okay. Okay. But this is in Pero connection with... yung iba niyang kasama, yung accounts, yung ibang accounts na idinaan daw yung slush fund na binayad ng Smartmatic, yung isang account nasa Florida. Kaya yung indictment from a Florida court, federal court in Miami. Okay. So it's because of the presence of the money in a US bank. Kaya he is now facing bribery charges. Right? Correct me if I'm And wrong. conspiracy For money laundering. commit money laundering. Saka international money laundering. Right. Okay. But the bribery is in relation to the 2016 elections here in the Philippines. I understand, di ba? Yung pagbibigay ng contract Yan. doon sa Smartmatic na provider ng automated elections.
But if I remember right, there's also a reason why he left the country. I know, oo. I'm trying to remember what the reason was eh. Parang politika na eh, di ba? This was post-Duterte. Hindi, may Meron personal yun. accusations against him. I-impeach siya, no? He resigned dahil merong mga balita na i-impeach siya. Pero before that, nagkaroon siya ng personal problem with his wife, Patricia, remember? That's it. She came out and apart from yung mga personal nila, sabi Yung latigo. ni Patricia, nire-raise na yung issue na meron daw unexplained wealth. Yung asawa niya. Yeah. Kaya may ganyang skandalo within the family. But I'm wondering, Bok, I'm trying to recall kung may case. Reported, hindi yan chismis. I'm trying to recall kung may case pending against him locally, or if there's a warrant against him locally. That's why he left the country. I don't think so. Wala yan. Kasi ang tagal na niya eh. He's been gone for a long while. Also, does he have a dual citizenship for him to be gone for that long? Hindi, hahanapin siya. No? May extradition tayo with the US eh. Yeah. No, I mean, Hahanapin siya kung may gano'n. di ba, even if you're even if there's no extradition treaty, but if you're a Filipino citizen, you're in the US, you've been in the US for 3 years, you can stay there for that long as a tourist. Pero ang balita nga namin, he moved to Canada, ha? Hindi ko lang alam kung exactly kung when he moved to Canada from the US. Unless he holds So hindi two passports. natin alam. But, In which case, he shouldn't have been Comelec. Comelec chairman. Yeah, Unless he acquired his dual citizenship during the time that he fled to the United States. We don't know. These are details that we don't know. But those are questions that are interesting to ask kasi nga Comelec chair already been abroad, former Comelec chair already been abroad for the longest time. So does that raises questions as to whether or not he has dual citizenship? And if he did have dual citizenship before he became Comelec, how can he become Comelec? Well, if he does not have dual citizenship, how can he stay abroad for so many years? Diba? You can't be a tourist and stay abroad for so many years. Nakita niyo na ba yung detalye ng indictment? It's interesting, may Smartmatic daw, Smartmatic funded bribes through a slush fund na created by over-invoicing the cost of voting machines. Over-invoicing, ibig sabihin overpricing. Na 2016 election, over-invoicing. Tapos ito yung direct quote ng indictment: to conceal and disguise the nature and purpose of the corrupt payments, the co-conspirators used coded language to refer to the slush fund and caused the creation of fraudulent contracts and sham loan agreements to justify the fund transfers. Yan, medyo detalyado siya. There was a subpoena against him by the Senate. Our Senate. Our Senate. And that's when he fled abroad. Yun lang, I don't recall a court subpoena. Walang charge, di ba? Walang charge siya. So I don't recall any judicial subpoena against him. Wala. I wonder if you remember Chairman Bautista, Ami, how much of his career you were able to follow, because I remember him when he was still a Senate staffer. Medyo in legal circles, he is very much respected. Yes. So this is a very tragic fall from a very high and respectable position. Yung nangyari sa And kanya, even in Chairman management, kasi kilala namin siya since he was a manager ng Shangri-La Hotels. Properties, right. He was quite respected, properties. And he was doing well-educated. So well with Shangri-La. Nagulat nga kami nung bakit ka ba pumasok sa gobyerno? We were asking him noon before all these problems cropped up. Kasi alam namin he was well respected in the private sector. So nagtataka kami kung bakit So here, yung CV lang niya, quickly, Ateneo de Manila University School of Law, Harvard Law School. So, and he was also previously chairman of the Presidential Commission on Good Government. So, yun po yung mga background po ni Chairman Andy Bautista. Well, yung sabi niya, although baka related dyan sa PCGG, meron siyang
na certain people daw could be behind the indictments. Tinulungan ang US Justice Department ng Department of Justice ng Philippines and the Office of the Ombudsman dito So- sa indictments na to. So Chairman Bautista was also formerly the Dean of the FEU Institute of Law. Yes. So he also has a degree from the De La Salle Graduate School of Business. So a combination of business and law. Parang ganun ang area ni Yes. Chairman Bautista. So, yun. Yung statement niya sa X, sabi niya yung charges daw sa kanya politically influenced by key Philippine officials, pero hindi niya pinangalanan So kung baka later, well, I doubt kung magsasalita ako kung sino exactly yung key Philippine officials, pero yan ang sinabi niya. Tapos yung ano din, tanda ko, yung kaso niya yung minahanap na latigo. I think Yeah. that's what broke this whole Okay. thing out Kaya yun ang pinaka nag-break out yung kaso niya. Dapat may sombrero rin para Indiana The complaint Jones. coming from the wife. And that's what I understand. Involving condominiums and monies and so it's, The wife was it alleging started he as had $1 billion in Right, in unexplained wealth. That's according to the former wife. Okay. Siguro magandang kunin natin yung reaction ng COMELEC mismo Oo, dito because of speaking- course we all know na nakikipag-away ngayon ng Mr. chairman ng Linguera. COMELEC with Smartmatic. Okay, Ami, your wish Diba? is our command. Joining the story ko today as a resource is COMELEC Chairman George Garcia. Sir, magandang hapon and thank you for joining us. Good afternoon, Chairman. Magandang hapon, Ma'am Ami, Sir Patrick, at Sir Ed. Magandang hapon po sa mga kababayan natin. Yes, Okay. sir. Chairman, I understand that you feel vindicated. Okay, but I sense a certain delight in your aura right now because of what happened, this latest development from the US, coming from the US. Tell us Sir about Patrick, it. Chairman. una, nandito po tayo sa Butuan ngayon sapagkat meron po tayong plebisito na gagawin dito sa isang probinsya ng Caraga. But syempre po, kaninang umaga, maaga, mga alas 3 pala, balitaan po natin yung balitang yan. Sapagkat, alam niyo po, Sir Patrick, Ma'am Ami at Sir Ed, ang COMELEC po ay to an extent nakatulong din po sa ating pong USDOJ dahil po kami hinahinga ng napakadaming dokumento at yung po mga opisyal namin, Pakilakas nga ng konti. yung mga directors po namin na gustong makausap, kuhanan ng deposition ay amin pong kaagad na ipinrovide po sa kanila sapagkat Okay. kanila pong sinayad sa amin yung mutual legal assistance treaty at tayo po ay nakitulungan po sa kanila. Siyempre po, nung panahon na kami po ay nag-issue ng resolution to disqualify yung Smartmatic sa ating pong procurement, ay meron po kasi kami mga informasyon na katulad po ng ganyan na galing po sa US. Therefore, ang mga informasyon na yan ay sa ating palagay ay nagkakaroon ng Ay, sir, naputol yata. Si Chairman is coming from Butuan so baka Yeah. retroactive. So kung ano yung nagawa nyo na, ituloy nyo lang po. Yan po ang kabuuan na nangyari sa bagay na yan, Ma'am Ami, Sir Patrick at saka Sir Ed. Well, sir, kasi the thing is whether it was the case of the former chairman, speaking of Andy Bautista, or the allegations against you by Rodante Marcoleta and company, all these things parang puts the COMELEC under siege, whether it's past or present or future. And you have midterm elections coming up by next year. Aren't you concerned all these reports coming out, whether it's the past or the present, cast a huge cloud, a dark cloud over your institution? Tama po sana yun, Sir Ed, kung yung mga binabato sana ay makatotohanan. Pero kung laging pamimeke, kasinungalingan, tapos hindi mapanumpaan, sa ating pong palagay ay hindi dapat siya mag-create ng kahit anong doubt or cloud of doubt sa integridad ng Commission on Election. Kami po focus lang sa trabaho. Sapagkat katulad po na sinabi ko sa inyo, bintangan ka ng 49 offshore bank accounts sa mga lugar na hindi nyo pa napupuntahan. Pagkatapos yung mga properties sa mga lugar din na hindi nyo pa napupuntahan kahit kailan. At nag-issue tayo ng absolute waiver of all of these bank accounts
Tapos napatunayan po namin, lalo na po yung mga local accounts na lahat fake. Tapos yung pong mga accounts dyan po sa Korea na ginamit sa pagpapadala sa iba't ibang accounts, fake. Pagkatapos yung pong nasa Cayman, ay sinabi mismo ng Cayman, ng dalawang bangko, wala po akong account sa kanila, wala po akong pangalan doon sa kanilang record. At the same time, na dapat pagka personal kang pupunta sa kanila. So hindi pa po ako nakakapunta sa Cayman. Kaya po, nakakalungkot sapagkat yung mga ay binabato sa atin na mga puti. Pero to a certain extent, ako naman po ang saving grace na lang, at least ako na lang po 'yon. Wag lang po ang komisyon, wag lang po yung mga tauhan ko at yung integridad ng proseso natin. Okay na po ako sapagkat para sa akin kaya kong i-defend yung sarili, lalo pa kung totoo ang aking pong sinasabi. Sir, let me just play the devil's advocate here. I understand you're saying na peke lahat ng mga accounts na ina-allege ni Marcoleta and ni Erice. But at the same time, you also in your presentation, I think yesterday, you also pointed out na doon sa mga resibo, lumalabas na may link yung nag-deposit doon sa alleged bank accounts doon sa Smartmatic, and I think you had a lengthy PowerPoint presentation on that. If I recall correctly, sir, parang gano'n, di ba? Merong lumabas na pangalan doon sa resibo na ililink sa Smartmatic. But my question, sir, is if it was a fake, deposit, then why would they also include mistakenly a name that can be linked to Smartmatic? Sir Ed, ganito po ang nangyari doon. Sa presentation during the last press conference, may hindi po sila na-erase. Una po, allegedly, pinadala na po sa pamamagitan ng Chase platform. Isa po yung parang Paymaya na kung saan ginamit pa ang isang intermediary bank, yung New York Bank. At pinadalan daw po ako ng $100, tapos another $100 sa magkaiba na account sa Cayman Island. At doon po, sa pinakita na resibo ng pagpapadala, parang deposit slip sa atin, nilagay po ang pangalan ko. At pagkatapos nilagay yung address ko. Ito po ang nakakatuwa sa ginawa nila. After no Makati City, naglagay po ng KY, tapos KY. Pag po ni-research nyo ang KY, yung po ay Kentucky, USA. So pinalabas na ako ay na taga Kentucky. Kung hindi man Kentucky, taga Cayman. Kung yan man ay KY. Pero naglagay po ng KY. Hindi nyo po kagad mapapansin. At pagkatapos, yung pong pinaka-summary ng mga na-deposit, kunyari meron daw po silang parang bank record na deposit na tig 100. Nilagyan po ako doon ng social security number ng Amerika. Walong digits. Ang social security number po ng Amerika ay siyam. At ang binibigyan lang po niyan ay mga citizen ng Amerika o kaya permanent resident ng Amerika. At meron pa po akong tax identification number ng Amerika na kulang din yung bilang. Tapos, yung pong sa social security number, doon pala malalaman niyo po kung saan na-issue yung social security number sa pamamagitan ng first 3 digits. Yung first 3 digits na binigay sa akin, na inassign sa akin, hindi ko alam kung fake o yung social security number na yun o sa ibang tao, ay sa Maine, USA po. So, meron po ba namang Kentucky tapos Maine sa Maine, USA. So, yung po ay allegedly pinadalhan ako. Ngayon po, ang ginawa ng iba nating kababayan, nagpadala sa same account numbers kasi binanggit mo yung account numbers nakuha during the press con. Nagpadala rin. Pero this time, pinadala si Batman, pero same account number, pumasok po Tapos this time, nagpadala rin po yung taga UAE ng $50 sa dalawang accounts, sa dalawang magkaibang bangko. At ang nilagay pong pangalan, yung pangalan po na nag-aakusa sa akin, ay bakit po nakalagay din doon, transfer successful. So ano ibig sabihin? Ako po hindi akin yung account. O kaya naman po, talagang katulad ng sinasabi ko, basta parehas ang account number, kahit iba ang account name, ay tatanggapin ang transfer. Yung po ang lumalabas, kahit po saan yung mga accounts. Subukan nyo po. Padala nyo si Sir, Batman, para lang malinaw sa mga viewers, Wonder Woman, tatanggapin po. Sir, para lang malinaw sa mga viewers, kasi maraming tao hindi sanay sa bangko Ginagawa ng iba yan, yung magde-deposit sa isang account number para patunayan na merong ang ganong account. Diba? Some people have done that before nagdi-deny yung isa, so mag-deposit ka tayo sa pangalan natin na nang papasok. Tapos minsan magre-respect basta kahit po hindi sa pangalan mo, Sir Ed, basta parehas ang account number, basta malaman kung ano yung account number ng inyong bangko, madedepositohan nyo kahit lagyan nyo po ay Batman ang pangalan. Basta lalo pa kapag ang pagta-transfer ay online, tatanggapin po yun. Minsan po sa abroad, sa abroad po pala, kasi po nakapag-research na po ako dahil sa ganito Sa abroad po pala, minsan pag nagpadala,
After 2 days or 3 days ang confirmation, minsan po, binabalik, kine-credit muli yung perang ipinadala dahil hindi po tama yung account number o account name. Kung mapansin niyo po yung doon sa press con, hindi po pinakita kung successful yung transfer. Doon sa alleged account ko daw po. Ang pinakita lang ay yung mismong initial na transaction. Wala po yung whether na transfer o hindi. Not unlike yung pinakita ng taga UAE na nag-transfer sa same account number sa Scotiabank of Cayman at saka Cayman National Bank. Tapos ang nilagay po yung account number na yon, pero ang name na nilagay yung nag-aakusa sa akin. Pumasok po, naging successful yung transfer. So ano po ibig sabihin? Kasi po maaari na yung mismo account number ay tama kahit na mali yung account name. Ngayon po, yung dalawang bangkong yan ay nag-issue po dahil po yung kanilang customer service napaka-effective pala. Una, tinanong ko po, paano mag-open ng account ang isang foreigner? Napakadaming pong requirements pala. Pero ang sabi, kinakailangan mandatorily ikaw ay personal na mag-a-appear sa branch o sa bangko kung sa mismong saan ka mag-open. At pagkatapos tinanong ko, kung ako ay may account na ganito at ito yung number, ang sagot po sa akin ng parehas na bangko, wala akong record sa kanila, wala akong account number sa kanila. So sabi ko po, baka pwede ako makahingi ng certification nung tungkol sa bagay na yun, pinapakita ko sa screen kahapon. Sabi po ng dalawang bangko, unfortunately, hindi kami pwede mag-issue sa iyo sapagkat hindi ka naman account holder o kliyente ng bangkong ito. So yan po yung nangyari talaga sa lahat. Tapos po, ang doon sa katanungan niyo, Sir Ed, kanina. Yes, sir. Naputulata si sir. Hang yata, naghang. Naghang labok. Naghang. Hindi, huwag mong galawin. Sa kanila yan. Oo. So, kahit pala pangalan Batman, pumapasok. Pag-deposit, pinapasukan madali. yung Account number. number. Kumbaga parang, at least for that bank, inconsequential yung account name. Basta tama yung account number mo, papasok daw siya. Yun ang sabi ni Chairman. Madali mag-deposit eh. Ang mahigpit lang naman sa bangko yung withdrawal. Saka mga transfer. Pero kung deposit, I think for good Ayaw reason. ng bangko yun. Siyempre. Deposit napakadali eh. Yan ang problema mo nga kung ano, di ba? Oo. Although I remember po, in 2016 may ganung kalakaran eh. There were assertions or allegations na may bank account si ganito. I won't say Ayun the na name. siya, balik na yata. Balik Sir, na. naputol, sir. Sir, naputol. Hello po, Sir, Ed. sir, naputol, sir. Yes, Sorry, we apologize. Pakituloy lang po. Opo, so ang isa pa pong bagay na tinanong niyo, Sir Ed, kanina, meron po sila kasi hindi na-erase. Siguro po, blessing na rin sa akin, hindi nila na-erase. Kung sino nagpadala ng pera, ibig sabihin yung nagmaniubra nito para lang palabasin na account ko po yun. Hindi po isang supporter na sinasabi nila, isang tao. Isa pong kumpanya, Jaleo Consulting LLC. Yung Jaleo Consulting LLC, pag search niyo po, ang may-ari ay isang nagngangalang Jose Herrera. Jose A. Herrera. Foreigner po yun. Hindi po siya Filipino. At siya rin po ay connected. Siya po ay connected din sa Albatross Technologies Incorporated. At ang Albatross Technologies Incorporated po ay may address sa number 26 Pine Road, Pine Street sa Barbados. At nagkataon po, gusto kong itanong po at sana masagot ako sa katanungan, bakit po yung address ng mismong Albatross na kung saan kabilang si Mr. Jose A. Herrera ay eksaktong address nung dati po naming provider. Eksakto. At lumalabas, kung po sa internet, kitang-kita na siya ay kasama sa organisasyon, yung company na yon ay kasama sa organisasyon ng mismong Smartmatic. So yun po, gusto ko lang itanong kung bakit po nagkaganon, kung bakit parehas ang address. At pagkatapos ni-research ko pa po, yung Jose A. Herrera, lumalabas parang father-in-law ng isa sa mga founders ng mismong kumpanya. Okay, because Smartmatic But po is Chairman, it's abogado po kayo, Chairman. Ano yung binabalak nyo gawin? I understand, nagbabalak na kayo ngayon na magpa-file kayo ng complaint eh. Ano kaya ang pwedeng i-file at sino kaya ang pwedeng masama dyan sa mga binabalak ninyong legal action? Alam niyo po, Ma'am Ami, napaka-unfair po talaga sapagkat lahat ng dokumento, lahat ay pinanumpaan ko, pati waiver, pati po yung affidavit of denial. Ang problema yung pag-akusa po sa akin, pagbabato ng mga malisyosong mga bintang. Okay, I think we're still having some technical problems with
Sa Chairman butuan ko- George Garcia. Ano yan, yung I meant to butuan ask signal. how this indictment in the I think US. he's back. Ayan na ulit. Chairman Garcia? Okay na. Hello po. Yes, sir. So, Yes, sir. Okay. Okay, sir. Go ahead, sir. So yung pong mga binabato sa akin na Ma'am Ami ay hindi po napanumpaan. Tapos yung nagbabato pa, mayroon pong tinatawag tayong immunity. So parang sa akin palagay, napaka-unfair. Pero kung meron po mga ibang tao, ibang grupo ang gusto mag-file ng complaint, sa kanila po, ako po, hihintayin ko ang investigation report para po official ng National Bureau of Investigation at saka Anti-Money Laundering Council. Total, dumulog na po ako sa kanila para talaga investigahan ang lalim at kung totoo ba ang lahat ng accounts na to. Total naman, meron na po ako lahat ng certification na fake yung mga accounts. At the same time, ako po ay na kagabi lamang sa DOJ ng US upang sa akin pong palagay, ito ay bank fraud, identity theft at saka po money laundering din po ito sa kanilang definisyon. And therefore, papasok ang Amerika at sa aking palagay, ito ay dapat pwedeng ma-connect sa una po nilang naimbestigahan. Chairman Garcia, Kayo po may magiging epekto ba? complainant. May epekto ba Kayo ang tong magiging complainant kung sakasakali. Kung sakasakali po, yes po, Ma'am Ami. Kung sakasakali po, napakadaming option ang pwedeng i-file. Pwede po mag-file, halimbawa, ng ethics complaint sa House of Representatives. Pwede po mag-file ng disbarment sa mismong IBP. Ang problem po yung kasong kriminal, hindi po pwede mag-file sapagkat meron nga pong, dito sa atin, sapagkat meron nga pong immunity. Lalo pa kung ang imprisonment ay more than 6 years. Pero at least, pagka po sa US na, ang US meron jurisdiction sa lahat ng taong gumawa nito. Kita niyo po, yung pinag-uusapan niyo kanina. Kahit po sa Pilipinas, halimbawa nangyaring ibang bagay o ibang transaksyon, meron silang jurisdiction sapagkat yung money laundering ay merong na-involve doon sa kanilang bansa. Dito po yung fraud, may na-involve sa kanilang bansa. Yung bank fraud, may at saka po yung identity theft. And therefore, naniniwala po ako na mag-a-assume ng jurisdiction ang United States. Chairman Garcia, may epekto ba tong ano? Kayo po ang magiging complainant and it is one of your option na magfa-file kayo sa US. Yes po, at dyan po padadaanin natin at i-invoke din po natin ang mutual legal assistance at syempre dadaan po sa ating Department of Foreign Affairs. Yun po ang kadahilanan, Ma'am Ami at Sir Ed, ako po yung nakiusap kahapon sa ating kagalang-galang na Pangulo, sa ating pong Speaker of the House, Senate President, sapagkat nakita po natin dito ang foreign intervention ng mismong isang foreign company na nakakabilang pala sa malaking kumpanya. Ito po yung nakakatakot. Yung direct foreign intervention na nangyayari ito sa ating halalan, kahit pa sabihin nyo ako yun, ako po ang head ng COMELEC na mag-hold ng eleksyon. Kayang-kaya pala na magkaroon ng intervention, palabasin, na ganyan, sirain ang mismong imahe ng Commission ng Elections. Chairman Garcia, may epekto ba itong indictment sa Amerika doon sa naging desisyon ng Supreme Court nitong April lang, na sinasabing nagkamali kayo when you disqualified Smartmatic from bidding? Ito pong bagong revelasyon na ito mula sa US DOJ ay amin pong imamanifest. Atin pong isusulat muli sa ating Korte Suprema sa nakapending namin na motion for reconsideration upang kahit paano sa aming palagay makadagdag sa pagkumbinse na talaga hindi naman kami nag-act ng capriciousness at with grave abuse of discretion. May pinagbasihan naman po ang Philippine COMELEC. At least po, kahit paano ito napakagandang development doon sa bagay na yun. Sabi ko nga po, to a certain extent, na konting vindication po sa part namin na nararamdaman kami sa kasalukuyan. Pero linawin ko lang, Chairman, nung dinisqualify niyo yung Smartmatic, eto bang issue na to kay Andy Bautista kasama sa mga factors na kinonsider ninyo in disqualifying Smartmatic? Opo, Ma'am Ami, minention po namin yan doon sa mismong resolution at sinabi po natin yung issue ng 2016, rigging ng bidding, at the same time yung issue ng anti-money laundering ng Amerika. Pero sa atin, yung rigging ng bidding, napaka-importante po yan. Kung kaya talagang, kasi nga po, nakikipag-ugnayan sila sa amin. Kami po ay hinihingi nila ng mga dokumento. Kami po ay, ako po mismo ay sinulatan nila tungkol sa mga bagay-bagay. Sinabi nila, ito yung mga accounts na pera na pumasok sa mga accounts dito sa Pilipinas, etc. At ito po ay kaaking binigay na impormasyon sa ating mga kasamahan. Kaya may informasyon po kami at that time sa mga bagay na yan. Kaya lang, siyempre sa Mutual Legal Assistance Treaty, hindi po natin pwedeng i-reveal yung circumstances na mga hinihingi nila at yung cooperation na gusto nila sapagkat ayaw po nilang impyerna yung ginawa nilang investigasyon.
Sir, just in case you, I don't know if this, well, it's not part of your job, sir, pero just in case you know, would you know if the former COMELEC chairman, Andy Bautista, has any pending local cases or local warrants? Alam ko po, yung sa napag-usapan nyo kanina, yung po yung warrant of arrest na in-issue po ng Senado. Kung hindi po ako nagkakamali, pasensya na, para pong sa isang investigasyon Yes, sir. na Appeal, sir. pinapa-appeal siya, ay hinahanap po siya nung hindi po siya nakapag-appeal. Kaya po nagpa-issue ng warrant of arrest patungkol po dyan. Pero sir, other than that, walang ibang no case, no charges filed against him locally? Meron pa rin po yung nangyaring hacking noong 2016. Kung natatandaan niyo po, nagkaroon ng data breach sa COMELEC noong 2016 at kasama po sa demanda yung dati naming chairman. Okay. At yung kasong ito, chairman, sa korte? Is it in the RTC courts or... Yes po. I think po parang final po ito ng National Privacy Commission at kung hindi tayo nagkakamali, ito po yung nasa kasalukuyan, nasa Court of Appeals. Yes, sir. Pero sir, that's of a different nature eh. I mean, if at all, that's negligence eh. I'm wondering lang if there's anything that's pending with the former chairman when he was still with COMELEC that had to do with whether it's bribery or graft or anything along those lines. Money laundering. In relation to what is happening Sa now. kasalukuyan po, bilang sa COMELEC ngayon, wala po akong alam na mga nakapending na Yes, kaso. wala. At remember po, yung na-file sa Amerika ay money laundering. Opo, money Hindi naman laundering. po patungkol sa, hindi po patungkol. Bilang abogado po, baka pwede nyo kami tulungan. Anyway, kasama na namin kayo. Help us understand po itong indictment na ginawa ng sa Florida grand jury. Bailable ba to? Or ano pong Or immediate mangyayari arrest ba sa to? susunod after this indictment? Kasi hindi ko alam masyado yung proseso sa Okay. Amerika. Basta po as far as the COMELEC is concerned, ay ito yung isang development na sa part po naman namin, nag-create po ako ng 11-man panel nung last year para imbestigahan yung alegasyon ng rigging ng bidding base po sa sinasabi ng USDOJ. Dahil po kung hindi ka naman pag-rig ng bidding kung ikaw lang mag-isa. And therefore, inaalam na po namin at lalo pong ito pong development na ito, paano at sino ba talaga ang mga nag-rig ng bidding? Sino mga opisyal ang tumulong kung meron man sa rigging ng bidding at makatotohanan ba yung akusasyon na yon? At kung talaga pong na-rig daw po yung bidding namin. Ito po, malaking tulong sa amin, itong nangyaring development na ito sa Amerika. Chairman, may assistance bang binigay ang COMELEC sa US Court? Kasi ang Department of Justice daw ng Philippines and our Office of the Ombudsman tumulong daw. Kayo po ba meron ding contribution in some way? Opo, tumulong po kami sa ating Philippine DOJ. Siya po ang kausap mismo directly ng DOJ. At may mga pangalan po na mga pinatawag, mga pangalan ng mga opisyal namin na hiningan po ng deposition. Hiningan ng mga, tinanong po sila ng mga investigador at mga abogado ng USDOJ. Ang dami pong dokumento na hiningi po sa amin. Pero ang madami po talaga, Ma'am Ami, na dokumento ay nanggaling sa NBI natin. Sila po ang may talagang organized at very systematic na mga dokumento patungkol po doon sa kaso na na-file sa dati namin pong chairman. Kailan po nag-umpisa yung investigation, yung cooperation with the Philippine government? Would you know? Ano pa po ito, Ma'am Ami, kung hindi po ako nagkakamali, mga 3 buwan pa lamang ako na a-appoint noong 2022, mga bandang November or December, ay may sulat na po sila sa akin. May balita ba kayo ngayon if Chairman Andy Bautista is in custody already of any authorities sa North America? Ami, with your kind permission, meron po mga nabanggit sa atin, yung mismong USDOJ, patungkol po sa katayuan at kalagayan na ngayon, pero hindi po ako talaga at liberty mag-divulge kasi nga po may mga bagay po kasi silang sinasabi, especially na kinakailangan yung kung mga ibang involved ay monitor nila yung mga movements. Okay, text. Chairman, text nyo na lang. And would you know, yung tatlong taga-Smartmatic, would you know kung nasan sila ngayon? Wala rin po, Ma'am Ami. Wala rin po kami information. Pero dati po, lagi silang dumadalaw daw po before Yes. sa panahon na sila ay aming provider.
Pero siguradong wala sila sa Pilipinas. Opo, kasi malamang-lamang naman po dahil sila ay mga foreigners po lahat, hindi po mga Filipinos. Ayun, sir, mga Venezuelan? Venezuelan. Ay ibase po sa yes po, mukhang doon po sa lumalabas sa mga website ay mga Venezuelan po. Sir, regarding the new system that we will be seeing this midterms, next year, 2025, okay naman, wala pong problema doon sa bagong sistema, bagong machines. Sir Patrick, alam niyo po, lahat po ng mga kakulangan na nakita natin nung mga nakaraan, siyempre po, hindi po naman natin sinasabing pangit ang mga machine natin. Hindi po, nakapagbigay po yan ng serbisyo sa atin. Pero yung po mga kakulangan, yung mga features, na wala doon sa mga nating mga machines, ay nilagay po natin dito. 11 times po namin na ni-revise yung ating terms of reference, yung drawing. Hindi po kami pumayag na kung ano yung existing na machine sa market, ay yun ang bibiling. Otherwise, tailor fitting po yan, illegal po yun. Kami po mismo, kasama ang NAMFREL, PPCRB at iba pang mga agencies ng government, kasama po ang DICT, nag-contribute. Dapat merong QR code, dapat ang screen ay 13-inch, naging 14-inch screen na makikita ng mga kababayan natin yung balota na hinulog po nila, yung picture. Pagkatapos po, talagang pinropose natin, Ma'am Ami, na wala na pong transparency server. Tinanggal po natin ang transparency server ngayon. For the first time since 2010, mula sa presinto, ang result ay ipadadala simultaneously sa PPCRB, NAMFREL, Majority Party, Minority Party at sa media. May sarili ng mga servers na kami ang magpo-provide sa iisang data center. Walang gagastusin ng mga entities na to. So sila mismo pwede mag-compare among themselves. At among other several pong features pa, ang pinakahuling feature na pinakamaganda, sasagutin po natin ang katanungan na bilang ba ang boto ko. Dati, inulog mo yung balota, nakakuha ka ng resibo, nilagay mo ang resibo sa ballot box, alis ka na. Hindi mo na nalaman kung talagang nabilang yung boto mo. Ngayon po, maliban po doon sa mga sinabi ko, may QR code pa, meron pang transmission to all, lahat po ng imahe ng balota, pagkatapos ng pagbilang, pagkatapos ng pag-transmit, pag-print, ay ipapakita po namin sa screen lahat ng balotang nahulog sa makina. Halimbawa po, 300 ang bumoto. Yung 300 imahe ng balota na hindi malalaman kung sinong bumoto, ipapakita namin po sa mga watchers, sa mga observers. Pwede nilang picturean, pwede nilang videohan. So that kung watcher ka ni Mayor, pwede mong bilangin ilan na nakuha ni Mayor na boto, tumutugma ba sa election returns na naimprenta, tumutugma ba sa result na na-transmit sa inyo pong server. Para po kahit paano may counter-checking ang lahat. COMELEC Chairman George Garcia. On preparation, on track. Hindi kayo nadidelay dahil dito sa mga gulong ngayon na nangyayari? Ay, hindi po, Ma'am Ami. Diretso po tayo. In fact, ongoing yung registration of voters natin. Nasa 5.1 million po yung mga pupunta mga kababayan natin sa registration sites. Kaya lang, nalaman po namin, 5.2 naman po ang deactivated na mga kababayan natin na hindi na makakaboto sa susunod na eleksyon kung hindi magpapa-reactivate ng kanilang registration. Okay. COMELEC Chairman George Garcia, maraming salamat sa oras nyo. Sir, thank you, sir. Maraming salamat. Thank you po, Chairman. Mabuhay po. Ingat po. And thank you for joining StarCon today. Ami Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star, and of course, Tito Rol Llamas, thank you for being with us in spirit. Just again at 4 p.m. for the StarCon. I'm Monday for StarCon. I'm Ed Lingao. I'm Patrick Piles. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the StoryCon Group.